Romualdez, babawian daw ng yaman ng ari-arian ni Boying Remulla. Uy! Mukhang mainit na laban itong papasukin natin, but let's keep calm and kumalma tayo. Yung mga naniniwala kay Martin dito. Ano nga ba ang grounds? Ano nga ba ang grounds ito? Kasi sabi ni Boying Remulla, planong ipa-freeze yung mga ari-arian o yung mga assets nito ni Martin Romualdez, mga kababayan ko. Sa anong paraan? Anong dahilan? Mga kababayan ko, eto, yung mga mainit na balita. Pag hindi mo napanood to, aba, mga kababayan ko, na-miss mo na lahat. Eto, panoorin nyo itong video na to. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Narinig nyo? Siguro narinig nyo naman yung sinabi dito, mga kababayan. Wala mapipikon sa akin dito, ha? Hindi na ako nagsalita niyan. Hindi na sa akin galing yung balita na yan. Sinabi ko sa inyo, wala mapipikon sa akin, ha? Ako, nyari na naman tayo sa mga Martinico nito. Ayoko marinig yan. Si Martin Romualdez. Ayoko marinig yan. Mga maraming ineme na naman dyan. Eto na. Mga Martinico, ano na kayo? Nagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanilang fraternity na Upsilon. Fraternity pala ni Presidente yun. Nailaglag na si Martin Romualdez. Sige, asan na yung mga magtatanggol kay Martin ngayon? Sige na. Si BBM na nagsabi, pakinggan nyo mabuti. Ayan na. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At mga brad nito sa Upsilon Sigma Phi na ilaglag si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Patay. Ayan na. Diba? Yan ang inaantay ko. Yan ang inaantay natin lahat, mga kababayan ko. Diba? Ang panagutin ni President Bongbong Marcos Jr., ang kanyang pinsan. Ako'y may balita. Mga kababayan ko. Sa gitna ng taon ng 2027 ay may makukulong na hindi basta-bastang tao. Mga kababayan. Diba? Sabi ni Ralph Monteflor, in fairness, mahirap harapin ng butas si mga Martin. Let's wait for the evidence. Let's go. Yep, correct. But, mga kababayan ko, mahirap hanapan ng butas si Martin sa sobrang galing nilang magtago. But, there is a but. Sige, wala kang butas na mahanap sa'yo. May gagawin sa gobyerno natin para panagutin ka dito. Hindi mo rin mapakikinabangan ang pondo at pera ng taong bayan. Tignan nyo mabuti. Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. Kabilang sa nakikitang senyales ang pahayag ng dalawang kabrad ni Romualdez na hindi nito poproteksyonan ang mambabata sa prosekusyon. Tama! Mga kababayan ko. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na plano na ng kanyang kapatid Yan na. Plano na. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kumpiskahin ang ari-arian ni Romualdez. Boom! Sa pool. Yun ang pinakamatinding gagawin dun.
Kasi kung akala ni Martin na wala magtuturo sa kanya sa mga flood control issues, na hindi siya ang ulo, hindi siya ang fall guy, si Saldi ko lamang ang fall guy, mga kababayan ko, aba hindi. Lumobo ng ganyan ang assets mo. Bakit? Paano ka nagkaroon ng limpak-limpak na salapi? Tama to. Ito yung tamang gawin ni Ombudsman Remulla. Kumpiskahin na yung mga assets ni Martin. Bakit, mga kababayan ko? Pag nanalo ba si Sara Duterte, makakabawi ba to si Martin? Of course, hindi. Mafi-freeze pa rin yung perang yan. Kasi sa taong bayan yan. Bakit? Pag nanalo ba si Risa Hontiveros sa tingin nyo, makukuha ba ni Martin yung ari-arian niya? Of course, hindi rin. Kasi hanggat nakaupo si Boying. Ngayon, the only way is tapusin si Boying. Diba? Tama ako, sabi na Mr. Aljoy. Tama ka doon, kuya. Tama yung sinabi ko sa'yo. And this is the reason kung bakit. Kukumpiskahin ng gobyerno yan. Dahil wala magtuturo sa'yo, do you think wala kaming karapatan na gawin sa'yo yan? Hindi ka questionin sa ibang grounds kung bakit lumobo ang assets mo? Ito yung tamang gawin, mga kababayan ko. Alam mo, tama yun eh. Hindi lang si Sara Duterte ang pinapa-impeach. Dapat itong tao na rin na to. Seryoso ako, mga kababayan ko. Wala magtuturo sa kanya. Kasi ang umako lahat si Saldi. Pero sino ang nakakaalam ng mga ginawa ni Saldi? Imposible hindi niya alam. Isang malaking kalokohan at katarantaduhan yun, mga kababayan ko. Na hindi alam ni Martin Romualdez ang ginagawa ni Saldi ko. O sige, ngayon yung pagtanggol si Martin, magkalabasan tayo dito. Lahat na magtatanggol kay Martin ngayon, pera-pera na lang yan. Hindi para sa bayan yan. Hindi, tamaan ako, may tamaan sa akin. Pero totoo sinasabi ko. Kasi bakit, mga kababayan ko? Kaya kung banata si Martin, hindi naman ako tumatanggap ng pera dyan eh. At hindi naman tumatanggap ng pera eh. Kaya malaya akong gawin to. Pero asan yung mga vlogger na hinahangaan ninyo, ba't hindi nila nakikita yung ginawa nito? Kung matatalino sila at hindi nabubusalan ng pera, tanungin ko kayo, mga kababayan ko, kung ang mga to, ang mga taong sumasamba na salapi kay Martin Romualdez, mga kababayan ko, kung titingnan nyo, mga kababayan, kung yung mga vlogger niya na yon, di ba? Kung papansinin ninyo, tingnan nyo mabuti. Tingnan nyo yung mga content creator. Bakit hindi nila kayang atakihin ng ganito to? Di ba? Kasi bakit? May involved ditong pera. Ako, si Mike, hindi nyo kayo mababayaran. Never. Hindi nyo kaya. But here is the biggest question. Imagine, mga kababayan ko, walang magtuturo kay Martin kung ano ginawa niya. Imposibleng hindi mo alam na nagnanakaw yung best man mo. Pwede ba yun? Pwede ba makapagnakaw si Saldi ko kung wala kang alam? To be honest, mga kababayan ko, yung kalakaran sa flood control, matagal ng kalakaran yan sa panahon pa ni Digong. Matagal na naging kalakal yan. Pinag-usapan nga namin ni Kong Gary Alejano kanina eh. Diba? Yung kalakaran sa flood control sa Kongreso, matagal ng kalakal yan. Mga kapatid. At kung ikaw ay isang kongresista at bagong kongresista ka, yayaman ka talaga kasi bakit? Meron tinatawag na kickback system. Maraming umangat dyan because of flood controls. Mga kababayan ko. Pero, tingnan nyo mga kapatid, sa sinong kawawa? Taong bayan. Pero kung titingnan nyo mabuti, sino ba ang House Speaker during that time? Diba si Martin? Sino ang kanyang kanang kamay? Si Saldi. Imposibleng makakapagnakaw yon nang hindi niya alam. But there is no evidence na magtuturo at magdidiin sa kanya. But I'm happy to Ombudsman Remulla kasi binigyan niya ng what we call this, binigyan niya
ng hustisya. Babawian niya si Martin ng mga ari-arian. And that's good, mga kababayan ko. Di ba? Tuloy natin. Kahit wala pang kasong isinampa rito. Si Romualdez ay unang kinaladkad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa katiwalian ng akusahan na kumikbak ng 56 billion pesos sa flood control scam. Hindi, pala yun eh, di ba? Oh. Di ba? Malaki-laki. Malaki-laki. Ngayon, humunin ko yung mga vlogger ni Martin. Sige nga, paano nyo sasabihin to? Anong grounds? Kung mismo ang presidente na natin ang kumikilos para para tanggalan ng kapangyarihan itong tao na to. Mga kababayan ko. Ngayon, o sige nga, ngayon yung ipagtanggol. Ngayon yung pagtanggol. Minsan kailangan natin balansehin yung panonood natin. Hindi lang tayo puro palakpak eh. Hindi lang tayo puro papuri. Minsan kailangan natin balansehin. Kasi pag hindi tayo bumalanse, mga kababayan ko, kawawa labas natin. Diba? Tama ba ako? Sabi ni Ralph Montefiore, mas malaki pa ang intel ng gobyerno na ginamit sa confidential fund. Dito dapat gamitin. Correct. Tama. May mga vloggers akong kilala na tumatanggap kay Martin kaya masama loob nila na binabantayan si Martin. Smell something fishy. Di kung sino-sino sila. I don't want to mention any names, no? Pero, tama na yung ganyan eh. Anong pinag-usapan natin dito? Bayan eh. Bayan. Kung pagtatakpan nyo, magnanakaw. Ayan, magalit na galit si Sunny Trillanes sa ganyan. Alam nyo ba yon? Corruption. Corruption ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Corruption ang talagang nagpapabagsak sa Pilipinas. Corruption ang tunay na sanhi ng kahirapan sa bansa natin. Paano nyo ito susolusyonan? Paano ito lalabanan? Kung sa mismong tahanan natin ay tayo ay pinagnanakawan. Sabi nyo gusto nyo umangat ang buhay nyo. Sa totoo lang, kahit manalo pa si Sara Duterte ang presidente, di naman naaangat ang buhay ng Pilipinas eh. Hindi naman aaho ng buong ang ano natin, ang bansa natin. Hindi naman bababa ang presyo at ang baba ang bilihin kapag si Sara pa nanalo eh. Tandaan nyo, maging presidente yan, guide lang yan. Siya lang ang magpapatakbo. Pero hindi mo masasabi na kaya niyang paunlarin ng bansang Pilipinas. So paano tayo uunlad? I will give you an example. Let's what we call this? Let's end and stop the corruption. All the corruptions sa bansa natin here in the Philippines. Let's end the corruption. Tapusin na natin ang corruption. Kasi yung corruption na nagpapahirap sa taong bayan. Look at what happened to Lucena. Yeah, Lucena. DPWH Secretary Vince Dizon. Naabutan niya yung crossing sa Lucena na baku-bako na at sobrang pangit at lubak-lubak at meron tubig sa gitna. Akala mo may sinkhole. Nung binantayan yung pagko-construction doon at ginawa, mga kababayan ko, tinignan at pinantayan ng gobyerno, bakit naging tama? Because of what? Walang naging corruption. Bakit? Sa project, lahat binuhos sa konkretong maayos na simento at mga bakal na tama at hindi substandard. Mga kababayan ko, kayang gawin ng bansa natin na maging matino ang Pilipinas kung walang magnanakaw sa bansa natin. Kung walang magnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang, kung naipatupad natin ang CHA-CHA o we call it charter change, gaganda ang economic natin. Lalong-lalo na kung naibaba ang economic provision. Kaso, ayaw ng mga ganid at magnanakaw doon. Kaya pala hindi na tuloy-tuloy kasi palabas lang ng mga buwaya sa Kongreso at Senado.
kokonti na lamang ang pwede natin pagkatiwalaan. Kasi kahit ilaban natin sila kada eleksyon, tayo pa rin ang pinagnanakawan. Tayo pa rin ang talo. Paano tayo mananalo? Maghanap tayo ng tao. Hindi kaya tayong pagtaksilan, hindi kaya tayong pagnakawan, at walang track record ng pagnanakaw sa bansa natin. Hindi ako maghahalal ng isang tao na involved sa kahit anong korupsyon. Dahil ako'y naniniwala na kapag ang isang tao ay tuwid at merong ideology na pinangahawakan, ay tiyak na magiging mas maganda ang takbo ng bansa natin unlike sa nangyayari ngayon. Kaya isa itong malaking wake-up call sa mga Pilipino. Huwag kayong magpauto sa mga paayu-ayuda. Huwag kayong magpauto sa mga taong gusto lang tayong gamitin. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang pagboto ng tama. At huwag natin isakripisyo ang 6 na taon ng ating pamilya sa isang taong ganit, gahaman, at mapagsamantala sa pera ng taong bayan. Kaya bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kasimangot ka. Pagkos hindi ka naman masyadong pumapangit. Yung glutathione na sinasalpak nyo sa mga mukha ninyo, pera ng taong bayan yan. Yung mga kinakain ninyo, mga caviar, pera ng taong bayan yan. Mahiya naman kayo sa mga Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga mamayan natin naghihirap. Sa mga ordinaryong Pilipinong 8 oras na nagtatrabaho. Kaya, warning na to sa inyo. Magbabago ang Pilipinas kapag nabago natin ang ating konstitusyon. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po.